Okay, voice over muna tayo ngayon mga paps. At ito may dinala pala sa atin na Honda Beat Fi. So, ang nangyari kasi dito, namamatay-matay. Tapos, totally na blackout na siya, no? At idinala pala to sa kasa. Sabi sa kasa, pinalitan lang, pumutok lang daw yung fuse. So, pinalitan lang yung fuse, tapos gumastos sila dyan. Tapos, in short, after ilang araw, hindi na naman siya umandar. So, yun. At may gumalaw din ito. Hindi natin alam kung sino. At yun. Sumabog yung ECU. Kasi dinirect niya yung sa may fuse box. Imbis na pumuputok lang yung fuse dahil nga may short. Yan pala yung kasama natin si Joshua. So, yan. Kaming dalawa yung gumagawa nito at tinuturuan din natin si Joshua. At imbis na fuse lang ang pumuputok, so nirekta niya yan dyan sa may fuse box, yung may pulang yan. So 5 amp lang yan sa may ECU. So big sabihin yan yung fuse ng ECU ignition. At yun, nirekta yan kaya sumabog yung ECU niyan. At yun ang masaklap, no, kasi medyo malaki-laki yung gagastusin ng ng may-ari. So yan, hinimay-himay namin tong mga wiring na to kasi hindi tayo pwedeng magkabit ng bagong ECU dito na hindi tayo sureball na wala na siyang grounded. So yan, hinimay-himay namin to ni Joshua. So yan yung nakalagay sa takip ng fuse box. Yung 5 amp dyan is yan yung ECU na fuse. So nirekta, hindi na po, wala nang fuse, so nirekta, tinusok, kaya ang sumabog na yung ECU. So yun yung pinakamasaklap dito sa motor na to mga paps, no? Tapos ganito lang talaga, medyo mahirap lang talaga maggawa ng mga gantong motor, lalo't FI. Maselan, kaya hindi pwede yung hindi tayo sigurado sa ginagawa natin. Napakahirap kasi ang kawawa dito yung may-ari. So tinanggap natin tong motor na to. So gumagawa naman talaga tayo ng FI mga paps. Kaso nga lang, tulad nung Aerox na ginawa natin nung nakaraan, yun, hindi tayo binayaran. Kaya medyo masama yung natin doon, masama yung loob natin. Pero ito, tinanggap rin natin tong trabaho na. So yan nga pala yung picture ng ECU natin, may putok sa may bandang kaliwa. Yan, sabog kasi yan mga paps. So yan yun. Kaya ito, i-check natin to bago tayo magkabit ng bagong ECU at magpapabili tayo ng bagong ECU dito sa motor na to mga paps. At yun, medyo matagal lang talaga to gawin at ayusin. Kailangan latag na latag at walang shorted na yung mga wire, kasi puputok pa rin yung fuse or puputok yung ECU kapag nirekta natin. So syempre hindi naman natin nirekta yan dahil alam naman natin yan, yung mga ganyan na delikadong gawin sa mga gantong motor. So yan, at yun, binoise over lang natin to dahil medyo may problema yung audio natin. At yan, hinimay-himay natin yung lahat ng wire na yan. Hinanap natin kung saan yung mga na dumikit sa body. Yan, tinester natin lahat yan. Tapos may nakita tayong itong binaypas natin ng yellow na wire dahil may putol yan. So ito nga pala yung dumikit sa body niyan mga paps. Yan. So may mga ibang mga repair pa tayo diyan. So yan, yun yung balot niya. Hindi ko pa inaano para makita nyo talaga no na kung para tayo mag-diagnose ng mga gantong motor. So yan. At papabidyo tayo kay Joshua niyan para para makita nyo yung yung naging problema nito, no. So yung isang wire na rin yan, medyo lost contact rin yan. Ayusin din natin yan, no. So yan, sabog-sabog na yung mga wire niyan. Yan, tinester natin yan sa socket ng ECU, isa-isa yan. Yan, no, kita nyo, tinester natin yan, tinutusok-tusok natin yan ng tester para malaman natin kung may contact o wala. So bibigyan ko lang kayo ng update mamaya mga paps kapag dumating na yung ECU at umandar na. So ito sa paggawa natin ito mga paps, nagbibigay tayo ng 1 month warranty. So ganun tayo gumawa dito sa mga gantong mga motor, no. So sa mga nagpapagawa din sa atin ng makina, engine refresh, may 3 months warranty din tayo mga paps. So sa mga gantong mga troubleshooting, 1 month warranty, ganun, para makita natin o masiguro natin na
hindi naman kawawa yung nagpagawa, di ba? So yan, kakalasin ko muna to mga paps para makita nyo yung ano, no. Kalasin natin yan, magpapabideo muna tayo. Yan, para makita nyo na nahuli natin yung mga sakit-sakit. So yan, hindi ko pa yan binubuksan kaya pinabidyohan natin para makita nyo talaga, no, na isa-isa talaga natin hinihimay yung wire at isa-isa natin. So ito kasi mga paps na dumikit sa body yan, so natutong na siya, sunog na siya. Tapos ang ginawa natin dyan, pinutulan natin tapos dinugtungan natin ng wire, no, para safe na safe. Tapos yung balot niya, nakita nyo wala talaga siyang ibang balot kundi electrical. Binalot natin yan ng mga rubber para hindi na siya masugat ulit. So ganyan talaga masakit mga scooter mga paps, yung mga wire. So yan yung sunog yan mga paps. So ano na siya, yung parang marupok na yung wire dyan, kaya kailangan yan ayusin. So nirepair na rin natin yan, lahat ng mga naging problema nitong motor na to nirepair natin bago natin ikakabit yung bagong ECU, kasi mahirap na at mag-aabono tayo. Kasi kung masira ulit ang ECU, wala na, kasalanan na natin yun. Paano yung ano natin, warranty, di ba? So yan, isa-isa natin yan kasi mahirap mag-abono. So ito nga pala yung update natin dito sa Honda Beat FI. So nagpabili tayo ng ECU na bago kasi sumabog yung ECU nito. So update na lang ngayon. Yan, kakabit muna namin to. Yan, so ito nga pala, kinabit na namin yung bagong ECU. Mapakita natin. So ano to, Beat FI. Yan. So kinalas namin lahat ng wire nito. So hinimay na talaga namin to para makita namin. May mga nakita kaming mga grounded, tapos mga sunog, putol, ganun. So yan, nag-on na siya. Dati blackout to, wala talaga to, kahit na ilaw ano, wala talaga. Yan, andar na po ang Beat FI. Andar na siya. So goods na. Matagal kasi itong hindi na paandar. Mga magit ata isang buwan